Isang mapagpala at magandang araw po mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay, mga kapatid na patuloy po na sumusuporta sa atin, Luzon, Visayas at Mindanao, maging sa iba't ibang panig ng daigdig. Magandang araw po sa inyong lahat. Ang topic natin ngayong umaga, mga mahal po naming taga-subaybay at mga kababayan, ay tungkol po dun sa kumakalat ngayon sa social media, tungkol po dito sa di umano ay inaangkin na daw po ng China yung Palawan. Napakarami po na kumakalat po sa social media ngayon na kesyo ang Palawan po ay, pati na po yung Palawan ay sinasakop na daw po ng China. Mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay, mag-search po kayo dyan sa internet, sa social media, kalat na kalat po yan. Marami pong nagpapakalat po ng fake news. Okay? So sa pagkakataong ito, ay patutunayan po natin na lahat po ng mga pinapakalat na yan, huwag po kayong magpapapaniwala po dyan sapagkat yan ay wala pong katotohanan. Yung iba po, ginagamit pa po nila yan na issue kasi nga po, meron po silang sinasabing mga tao, mga kandidato po na tumatakbo sa senatorial race, sinasabi po nilang pro-China at ibinabalandra po nila, okay, ibinabanda nila yung issue na ito yung mga kasangkot, mga ganun ang tirada po nila. Para lang po makapanira, makapanlilang at makapanira ng reputasyon ng isang tao. Ginagamit po nila ang isyung ito. Mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay, mga kapatid, ano po ba ang tunay na issue, tunay na status? Totoo po ba yung napapanood natin at nakikita natin sa social media na ang Palawan daw ay inaangkin na po ng China? Katulad po ng ipinapakalat ng napakaraming vlogger na di umano ang China ay sinasakop na daw ng China, yung di umano ang Palawan daw ay sinasakop na daw po ng China. Okay? Panoorin po natin ito at doon po sa hindi pa po naming doon po sa mga kababayan po namin na sumusubaybay po sa amin, yung mga taga-subaybay po namin, manood po kayo dito sa programang ito sa Net25. Diyan po kasi makakakuha po kayo ng tunay na pagbabalita at patas, mga kababayan, mga mahal po naming taga-subaybay. Panoorin po natin ang video ito para malaman natin yung katotohanan at pawang katotohanan lamang. Ito po yung video. Balik po tayo sa mga balita. Maring kinundina ng National Historical Commission ang ipinakakalat ng ilang Tsino na bahagi umano ng China ang Palawan. Sarap nito, nanindigan din ang Philippine Navy na walang basihan ang pang-aangkin ng China sa teritoryo tulad ng pinopost ito sa social media. Weng de la Fuente sa balita. Naninindigan ang Philippine Navy na walang basehan ang ipinapakalat sa social media na naging bahagi ng China ang isla ng Palawan. Sinabi ni Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, Navy spokesman for West Philippine Sea, na walang legal na basehan ang nasabing pag-aangkin. Such statements about Palawan are baseless, they are bereft of legal references, they are beyond common sense. In short, totally absurd. It will never happen that a part of the Philippines will be included in the sovereign territory of any other country. Sa mga ipinapakalat na impormasyon sa social media, sinasabi na pinangsiwaan ng China ang isla ng Palawan sa loob ng 1,000 taon at pinangalan ng Zhenghe Island kasunod sa pangalan ng Chinese explorer na nakatuklas dito. Paliwanag ni Trinidad na hindi na nakapagtataka ang ganitong pagpapakalat ng impormasyon lalo na sa isang authoritarian country na may kontrol sa lahat. Sovereign state where social media and freedom of expression is regulated by government
everything is possible. Naniniwala rin ang tagapagsalita na dinadala ng China ang labanan sa pamamagitan ng information domain para impluwensyahan ang kaisipan ng mga Filipino, kaya dapat maging maingat ang lahat. This is also called malign influence. While this is not covert o yung nakikita, not kinetic action, we have been very clear informing our countrymen, Komplan Mulat, and other pronouncements that we should be very deliberate in receiving deceptive messages because, again, this is all part and parcel of information warfare. Samantala, mariing kinondena ng National Historical Commission of the Philippines o NHCP ang ipinapakalat na claims ng ilang Sino na nagsasabing bahagi ng China ang Palawan. Sa ipinalabas sa statement ng NHCP, sinabi nitong mali ang ipinapakalat na impormasyon sa social media na pag-aari ng China at pinamahalaan nito ang Palawan mula 14th hanggang 15th centuries, kaya't dapat ibalik ang isla sa China. Naniniwalang NHCP na ipinapakalat ang maling impormasyon sa pamamagitan ng social media para i-mindset ang mga mamamayang Chino. Layo na umano nitong unti-unting tanggapin ng mga Chinese citizen na maaaring ang bahagi ng China ang probinsya ng Palawan sa Pilipinas. Sinabi ni Joseph Alec Gardilla, Communications Team member ng NHCP, na walang nag-e-exist na ebidensya para suportahan ang permanenteng paninirahan ng mga Chino sa Palawan na pinaninirahanan na rin 5,000 taon na ang nakararaan ayon sa archaeological data. Batay din sa pinakaunang datos mula kay Antonio Figapeta noong 1521, walang impormasyon na nanirahan ang mga Chino sa lugar na matagal nang tinutuluyan ng mga komunidad na kaparehong kultura ng Pilipinas at pumasok sa isang blood pact sa Spanish explorers sa Brooks Point, Palawan. Binigyan din ng NHCP na bahagi na noon pa man ang isla ng Palawan sa Philippine Archipelago batay sa historical maps mula sa European cartographers mula 1500s hanggang 1800 at tinukoy na bahagi ng teritoryo ng Pilipinas sa 1898 Treaty of Paris na inamyendahan ang Treaty of Washington noong 1900. Naninindigan ng NHCP na ang Palawan ay namamalaging bahagi ng Pilipinas. Hinala ng NHCP na ginagawa ito ng China bilang bahagi ng pag-aangkin sa Kalayaan Group of Islands sa West Philippine Sea na sentro ng territorial dispute sa pagitan ng dalawang bansa. Weng de la Fuente para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa AtNet25 TV. So yun po mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay, mga kapatid. Yung tunay na balita po tungkol sa status po ng probinsya ng Palawan na di umano ay sinasakop na ng China. Marami po kasi niyan nagpapakalat po sa social media. Napakaraming vlogger ang ginawang content yan na ipinapakalat, ipinanlilin lang sa mga mamamayang Pilipino para siraan ang isang tao. Ibinabalandra nila ang isyo para isisi sa kanino man at sino man tao tungkol po dito sa isyo sa Palawan. So, nakita natin mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay na hindi po totoo. Wala pong katotohanan yan. At napakalinaw naman nung ating napanood na impormasyon. So, wag tayong nagpapapaniwala po mga kababayan sa mga napapanood natin. Kailangan makakuha tayo ng tamang impormasyon para hindi tayo mailigaw, malinlang ng mga nagpapakalat ng mga fake news. So yun lamang po ang ating may babahagi sa video ito mga kababayan at sa ating talakayan sa programang ito. Muli po, kami po ay bumabati po sa inyo ng isang magandang araw sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, Luzon, Visayas at Mindanao. At ang ating mga kapatid dyan at mga kababayan sa iba't ibang panig ng daigdig. Magandang araw po sa inyong lahat at mag-iingat po kayong lagi sa inyong mga paggawa.